Gusto mo bang makakita ng himala? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Now, binabati ko po muna si Kobe C., Kila Moral, and May Baldo. Thank you po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, yung topic po natin ngayon ay signs, miraculous signs. Kahapon po ang topic natin ay practical signs. Ngayon po ay miraculous signs. So, ito po, there are two kinds of signs, miraculous signs and practical signs. So, ngayon po, ito po yung tatalakayin natin, miraculous, hindi na po natin ito babasahin. And then yung kahapon po, practical signs. Kung hindi nyo po napanood yung devotion natin kahapon, panoorin nyo po. Yun po yung dapat pinupursu natin, no? Yung mga practical signs from the Lord. Now, concerning miraculous signs, basahin po muna natin sa Exodus chapter 4 verse 1 to 5. Moses answered, "What if they do not believe me or listen to me and say, 'The Lord did not appear to you'?" So, yung nangyari po kasi dito, yung bayan ng Israel na inalipin sa Ehipto. Tapos inutusan ng Diyos si Moses, "Moses, puntahan mo nga yan, yung bayan ng Israel, palayain mo sila." Ngayon, sabi ni Moses kay Lord, "Lord, paano naman nila kapaniniwalaan? Sasabihin nila, yung Diyos, yung si Yahweh, hindi naman nagpakita sa iyo. 'Di ba? Walang ebidensya." So sabi nito ni Lord kay Moses, "Moses, okay, isa-isay natin ha. Staff naging ahas." Tapos sabi rito, verse 3, the Lord said, threw it on the ground. Yung tungkod mo, bato mo yan sa lupa. Moses threw it on the ground, it became a snake, naging ahas. And he ran from it. Siyempre, sino ba naman hindi matatakot, diba? Yung tungkod mo naging ahas. Then the Lord said to him, "Reach out your hand and take it by the tail." Hawakan mo sa buntot. So Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back into a staff in his hand. So ito po ay isa lang sa mga miracles. Actually, sa panahon ni Moses, napakadaming miracles. Kaya nga si Moses yung tinuturing na isa sa pinakadakila or probably the greatest prophet in the Old Testament. Kasi sa pamamagitan niya, ang daming miracles. Yung 10 salot, si Moses po yung nag-mediate, nag-facilitate, 10 salot na dinanas ng bansa o bayan ng Ehipto. Then dito sa verse 5, sabi dito, "This said the Lord, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has appeared to you." So ano pong pinupunto rito ng verse na ito? Itong signs and miracles, ito ay nagpapatunay na ako si Yahweh ay nagpakita nga talaga sa iyo. Walang makakatanggi kasi pinadala kita, merong kasamang signs and wonders and miracles. So ito po yung mga puntos natin ngayong araw. Number 1, miraculous signs validate the messenger. Bakit napakaraming miracles sa Bible? Sa panahon ni Elijah, may miraculous sign doon. Anong purpose? Ang purpose is to validate the messenger. Para patunayan ng mga propeta na sila nga ay backup ng Diyos. May backup ng Diyos. Yung Diyos sumasa kanila kaya may sinasamahan ng mga signs and miracles. Pangalawang puntos po, miraculous signs confirm the message. So hindi lang yung messenger kundi yung message mismo. Sabi po rito sa Hebrews chapter 2 verse 3 and 4. "How shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation which was first announced by the Lord was confirmed to us by those who heard Him. God also testified to it." So meron pang testimony ng Diyos by signs, wonders, and various miracles. So basahin ko po sa Tagalog. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay pinahayag noong una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Napawang pinapatotohanan din ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at iba't ibang himala at ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinapamahagi ayon sa Kanyang kalooban. So bakit po may mga signs and wonders and miracles ng unang panahon? Para patunayan talaga, bukod dun sa messenger, pati yung message nila totoo. Mark chapter 16 verse 20. Then the disciples went out and preached everywhere. So inutusan ng Diyos yung kanyang mga disciples, okay, mangaral kayo.
And the Lord worked with them. Sinamahan pa sila ng Diyos, meron pang kasamang miracles. Kaya sabi dito, and confirmed His word by the signs that accompanied it. Pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. So ulitin ko po, no? Miraculous signs validate the messenger. Miraculous signs confirm the message. Para sigurado talaga na yung mensahe, galing talaga sa Diyos. Acts chapter 14 verse 3. So Paul and Barnabas spent considerable time there, speaking boldly for the Lord, who confirmed the message. May confirmation na naman. Of His grace by enabling them to perform signs and wonders. So si Apostol Pablo, nung isinugo sila ng ating Diyos, sabi rito, na nagpapatotoo sa salita. Yung mensahe nila, pinapatotohanan sa pamamagitan ng tanda at mga kababalaghan. So, ayan po yan sa mga gawa 14.3. Now, ito po yung pinaka-importante sa puntos natin ngayon. Gusto kong bigyan ng pansin. Number 3, miraculous signs reach their climax in Christ's resurrection. Kaya po ang ating Panginoong Jesucristo, maraming mga miracles. Hindi naman ang purpose ng miracle ay, to heal everybody. May healing si Jesus Christ na mga ginawa, no? Pero hindi niya naman pinagaling lahat ng tao na may sakit sa buong mundo during that time. Nagpakain siya miraculously ng maraming mga tao, libo-libong mga tao, sa pamamagitan lang ng ilang pirasong tinapay at isda. Pero hindi niya naman pinakain lahat ng tao na nagugutom during that time. Ang purpose kasi ng mga miracles is to validate the messenger, si Jesus Christ, mga apostles, mga prophets, and to confirm the message of the apostles, the prophets, and Jesus Christ Himself. Now, yung climax po ng miraculous sign, ay yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ay katunayan na lahat ng mensahe ng Panginoong Jesucristo totoo. Yan ay katunayan na si Jesus Christ mismo ay sinugo ng Diyos Ama. Kaya po, sabi rito sa Acts chapter 17 verse 31, pakinggan po nating mabuti. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. Sa Tagalog po, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng mga tao ng kanyang buhaying muli. Nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Listen mga kapatid, sabi rito merong judgment day. Merong araw ng paghuhukom. At dapat manginig tayo sa takot, hindi lang tayo, pati yung mga gumagawa ng masama, pati yung mga leaders natin na korap, at lahat ng tao, manginig sa takot. Bakit? Kasi merong judgment day in the future. Kasi lahat ng mensahe ng Panginoon Jesucristo totoo. Kasi totoo yung ebanghelyo, totoo yung Diyos na may siyang, may control ng mundo. Merong Diyos na maghuhukom sa atin at pinatunayan yun ng Diyos. Sabi rito, nung muling buhayin mula sa mga patay ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya yung resurrection ni Jesus Christ, patunay yan. Natotoo lahat ng mensahe ng Panginoon Jesucristo. At hindi lang yon. Dito sa Acts 17:31, sabi dito, He will judge the world with justice. One day, haharap ka sa Panginoon. Ako haharap sa Panginoon. Hindi yan, it's a matter of, if. It's a matter of when. Someday haharap ka sa Panginoon. And may pruweba yung Diyos na lahat tayo haharap talaga sa Panginoon. Yung pruweba po niyan, muling binuhay ng Diyos si Kristo mula sa mga patay. Yan po yung climax ng lahat ng mga miracles. Patunayan na ang mensahe ng Panginoon Jesucristo ay totoo. At tayo mga tao dapat manampalataya kay Jesus. Application number 1. Believe in God even without seeing miracles. Now, sa panahon natin ngayon, after matutunan to, miraculous signs validate the messenger, the message, and yung climax ng miraculous signs ay yung resurrection.
hindi na natin hinahanap yung miracles ngayon. Hindi na tayo nakafocus sa mga miracles. Gusto ba natin, pati hanggang ngayon, magmi-miracle pa si Lord? Every generation na lang, maghahanap tayo ng miracles. Actually, sabi nga ni Jesus Christ, you wicked and adulterous generation, you're asking for a sign? Yung nung panahon ni Jesus Christ, yun ang hinahanap lagi ng mga tao, yung signs. At tinawag sila ng Panginoong Jesucristong wicked and adulterous generation. Pero pinakitaan pa rin sila ng sign, yung resurrection. Pero ang sabi po rito sa Biblia, basahin po natin sa John chapter 20, verse 29 to 31. Ito po ay sa panahon ni, nag-resurrect na si Jesus Christ at si Tomas. Sabi ni Tomas, si Tomas gusto ng signs and miracles, na talagang makita niya si Jesus na nag-resurrect talaga. Kaya ang sabi dito, malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang mga bakas ng mga pako at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala, sabi ni Tomas. Sabi ni Tomas, kailangan ko ng pruweba na nag-resurrect talaga si Jesus Christ. Makita ng aking mga mata. Pero ano pong sabi ng Panginoong Jesucristo dito? Verse 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumasampalataya ka, kasi nagpakita sa kanya si Jesus eh. Pero ang sagot ng Panginoong Jesucristo dito, pakinggan po nating mabuti. Mapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, kahit hindi mo siya nakita, hindi mo nakitang napako sa krus, hindi mo nakitang nalibing, hindi mo nakitang muling nabuhay, mapalad ka kung nananampalataya ka sa Kanya kahit hindi mo nakita. Why? Kasi sapat na sa iyo yung Biblia. Sapat na sa iyo yung mensahe na natanggap natin na si Jesus Christ muling nag-resurrect. Sapat na sa iyo na manampalataya ka sa katotohanan na ipangaral sa atin. Sabi ni Jesus Christ, blessed are those who believe. Yung nananampalataya kahit hindi nila nakita. So, believe in God even without seeing miracles. Number 2, be blessed by believing that the Bible is enough. Hindi po natin kailangan ng miracles ngayon. Ang kailangan natin, Biblia. Kaya nga, ang karugtong na karugtong nito, pakinggan niyo pong mabuti mga kapatid, Jesus performed many other signs in the presence of His disciples. Ang dami niya pang miracles na ginawa, which are not recorded in this book. Pero ang sabi dito, but these are written that you may believe. Basically, ang sinasabi ni Jesus Christ dito, kaya nga nasulat, sinasabi ni John, yung nagsulat nito, kaya nga ito nasulat para kayo manampalataya. Hindi nyo na kailangan na every generation na lang, every year na lang, mayroong miracle na gagawin ng Diyos. Sapat yung Biblia. These are written that you may believe. And when you believe, you are blessed. Ikaw yung totoong pinagpala. Ikaw talaga yung blessed. And number 3, be God's living miraculous sign to others. Naghanap ka ba ng himala? Naghanap ka ba ng miracle? Mga kapatid, huwag ka na maghanap ng miracle sa panahon natin ngayon. Ikaw na yung miracle. Ikaw na yung himala ng Diyos na binago ng Diyos. Kaya pag ikaw galing ka sa eskwelahan, pag pumunta ka sa bahay mo, igalang mo ang iyong ama't ina. Na kung hindi mo usually ginagawa yon, this time, igalang mo sila, respeto mo sila, hanggang sasabihin nilang, himala yung anak ko. Sobrang galang. Pagkatapos kumain, diretso sa kusina, guhugas agad, himala. Ikaw na yung himala dahil ikaw na yung binago ng ating Panginoong Jesucristo. You're the living proof of the Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay dating talakera sa iyong husband, hindi mo pinapayagan yung asawa mo sa tuwing pupunta sa kanila mga kaibigan, payagan mo na, kung hindi naman masama yung mga kaibigan, payagan mo na. Hanggang sa makita ng asawa mo, himala. You're the living proof. Kung ikaw naman ay isang lalaki na, gala ng gala, at puro na lang iba inaatupag mo, hindi mo na prioritize yung asawa mo, prioritize mo naman yung asawa mo. To the point na maramdaman ng asawa mo, ikaw yung may malaking pagbabago sa buhay mo na masasabi niyang himala, Because you're the living proof of God's miracle na ikaw yung binago ng Diyos. Ikaw yung pruweba na totoo yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. If you're looking for miracles, you are the miracle. Now, para po sa ating discussion, why did Jesus say, blessed are those who have not seen and yet have believed? At tayo po yung manalangin. Heavenly Father, I praise you for revealing your power and truth through miraculous signs. And most of all, through the resurrection of Jesus Christ.
I believe that there is a judgment day. The proof of that is Christ's resurrection. So please prepare me to face you one day. Teach me to believe even when I cannot see, and to trust that your word is enough to guide my life. Help me live as a living miraculous sign to others. Lord, I want to glorify you in all I do. In Jesus' name, amen and amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.